Praise God. Ayan. Palakpakan po natin ang the best to Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, partner, ikaw ay pabuti ng pabuti. O, alam mo na ang susunod dyan. Amen. Okay. Anong isinagot? Amen ka daw, amen. Ayan. Tutuloy po natin yung ating sinimulan na topic last Sunday entitled, sino nakakaalala? Falling in love with God. Ayan. At may mga ibang view ng love of God ang ating napag-usapan last Sunday. At ano nga yung number 1? Anyone? God's kindness leads us to repentance. Talagang ang bumabago ay ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Okay? Di natin kayang baguhin ng tao, di natin kayang baguhin ng sarili natin, but God's love, God's kindness can lead somebody into repentance. What else? Nakita natin na number 2, God's love disciplines. At dyan po tayo nagtapos last Sunday. Nakita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nagdidisiplina. At ang dinidisiplina ay mahal. Diba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Jacob, dinisiplin ni Lord kasi mahal. And we ended our service last Sunday with the prayer na Lord, pakialaman mo ako. Diba? Kasi pag hindi ka pinapakialaman, baka isaw yan. Okay, naaalala nyo? Pag hindi na tayo pinapakialaman, kapag alam mo namang may sabit ka, alam mo namang you're doing something wrong, pero bakit napaka-smooth sailing pa rin? Huwag mong isipin na favor yan. Baka naman hindi ka na pinapakialaman. Okay? Kaya we ended with a prayer na sabi natin kay Lord, Lord, pakialaman niyo po ako. At pag sinabi nating Lord, pakialaman niyo po ako, gagawin talaga niya yon. Kaya humanda ka. Kasi papakialaman niya ang lahat-lahat tungkol sa iyo. Ang equivalent pong prayer nun ay ito, Lord, your will be done. Okay? At pag sinabi mo, Lord, your will be done, it includes your schedule. Kaya kapag sinabi ni Lord sa iyo, okay, papakialaman ko talaga, pati schedule mo. Ay Lord, wag po yung schedule. Aba, mahirap yan. Diba? So lahat yan. Pag sinabi nating Lord, pakialaman mo ako, sasabihin ni Lord, papakialaman ko rin yung finances mo. Ay, wag yan Lord. Wag yan. Ay, anong papakialaman ko sa iyo? Sabi mo, pakialaman kita. Ari na lang pong sa studies ko. Baka hindi pwedeng pili. Lahat. Sabi mo ka sa katabi mo, lahat. Papakialaman ni Lord. Pag sinabi mo. Okay? So, marami lumalayo sa Diyos kapag dinidisiplina na. Kasi, ang akala, ang Diyos ay nang i-spoiled na Diyos. Okay? If you still remember, when Jesus taught us yung isang pattern ng panalangin, not necessaryong yun lagi ang pagpe-pray mo ng paulit-ulit, not necessaryong i-memorize mo yon. Pero ang sabi ni Jesus, when you pray to God, pray like this. Like this. So it is a pattern. At ano ang tinuro ng Diyos sa atin, ng Panginoong Jesus sa pananalangin sa Ama? Our Father, who are in heaven. Diba? At anong napansin ninyo? Gustong malinaw ni Jesus na ang Diyos natin ay Ama. Ito sinabi ko sa aking life group last Friday. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang Diyos ay Ama. Diba? Sino rito na naisip mo ito? Bakit hindi grandfather? Bakit father? Okay. Bakit si Lord
ay father at hindi grandfather? Ito po ang sagot. Kasi ang lolo't lola po, masakit man sa tenga, pero ang lolo't lola po, mang-i-spoiled. Dinidisiplina nung ama, aagawin ng lolo o ng lola at sasabihin, dini ka, ikaw tumigil ka, ito'y bata. Hindi mo lang masabi, ba't ho ako nung bata kung magarutin nyo'y inam? Ang lolo't lola mang-i-spoiled yan, kaya hindi yan pwedeng magpalaki ng apo. Mag-aalaga yan for a short period of time, pero yung sasabihin mong sa kanya lalaki, hindi pwede. Mai-spoiled. Ano? At hindi ko alam, pero hindi ko pa kasi nararanasan. Pero yung mga lolo't lola rito, aminin nyo man o aminin nyo, walang choice ano? Ay talagang iba ang pagtingin. Ano? Yung mga tipong, Papa, I want candy. So, enough na, too much sweets. Saan pupunta yon? Sa lola. Saan yung pupunta? Sa lolo. Oh, quiet na, don't tell to Papa, it's a secret. Oh, di ba? Oh. Kaya sinabi ni Jesus, ang atin daw Diyos ay Father, and a Father disciplines. Hindi mang-i-spoiled. Okay? What else? God wants us na matuto sa buhay. Okay? Look at those na lumaki sa mang-i-spoiled na parents o lolo or lola or guardian. Sila po ay yung mga tipo ng lumaki. Literal na malalaki. Pero baby. Diba? Yung laking-laking mama, hindi alam ko nung hindi marunong magsaing. Yung mga gayong laking-laking babae ay hindi marunong maggawa ng mga gawaing bahay. You know what I mean? Kasi they just grow up, but they didn't learn. Okay? May bait naman. Sabi kasi nung narinig ko wala daw bait. May bait naman, ay di limited. Oo. At wag nating iisipin mga magulang na kapag hindi natin tinuruan, dinisiplina ang mga anak natin, hindi natin nila pasabi nung isa kasing magulang, ay lumaki nang hindi ko nilapatan ng kamay. Sinasabi doon sa magiging groom nung bride. Kaya wag na wag mong sasaktan yung anak namin. Sabi naman nung mapapangasawa, ba't nga ngayon nyo sinabi? Ba't nga ngayon nyo sinabing gayon nyo pala pinalaki yan? Ko, ay siya, good luck sa akin. Diba? Or meron naman mga magulang, ayaw, wag ka munang maglumablay, pikay wala pang kamalay-malay eh. Nakakahiya kang mamimianan kat gayang ka. Diba? Wala ka pang kamuang-muang. Hindi ka man lang marunong magsaing. Lagi ko naman naikwento sa inyo at yun yung totoong nangyari, nakapangasawa ng Disney princess, pinagsaing, yung kanin yung bigas ay hinugasan naman, sinabaw. Tinanong, ay hinuhugasan ga? Oo, sinabong. Di lasang Ariel yung. Another side lesson dito wag laging magandalaang. Tingnan nyo rin, mga boys, huwag kayong masyadong nakapokus sa gandang panlabas. And girls, huwag rin namang laging nakatingin na, yan, mukhang K-pop, pwede na yan. Naku po. Yung pala na may puro forma ang alam. Diba? Kahirap din naman nung gayon. Tapos kung kailan matagal ng kasal, may mga anak na, saka mo pinaanak ng pangarap. Wala ka kang pangarap sa buhay. Ano yun? Siya ka. Kaya pala K-pop, katamaran. Kulang. Anyway, lagi namang yan mariremedyohan kasi prevention is better than cure. Kaya matuto na tayo sa mga nauna sa atin. At kung matigas pa rin ang ulo mo, i-discipline ka ni Lord. Okay. Magpo-proceed na po tayo sa number 3.
At yan po ang ating pagpupukusan ngayong araw na ito. Ano po kaya yung number 3? Number 3, mahal ka ng Diyos kahit walang blessings. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service. Thank you so much, Lord. Before anything else, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Cleanse us with your blood. And thank you for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. And today, Lord, paunawaan niyo po sa amin na mahal mo kami kahit walang blessings. At salamat po because you will let us fall in love with you again. At hayaan niyo, Lord, na yung love mo sa amin ma-reveal pa sa mas malawak pa at mas marami pang kaparaan ng gusto mo maunawaan ng bawat isa. Holy Spirit, kayo po ang magturo. Dwell upon our needs. We need you. Bless the lips of your servant as I share your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, ipaunawa niyo po sa amin, bagamat di namin kayang i-grasp fully. Pero hayaan niyo ho, kahit glimpse man lang, makita namin how you love us. To you alone, we entrust and dedicate this service, and to you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Last Sunday, we ended up knowing na kahit may pagtutuwid, kahit may pagdidisiplina, mahal ka ng Diyos. Ngayon pong umaga, hayaan yung sa biyaya ng Diyos, makita pa rin natin itong another view of God's love. Bakit itong mga ganito po ang pinag-uusapan natin? Kasi nga, ito yung mga nakita ko na kapag ipinaparanas na ng Diyos sa atin because He loves us, merong mga taong lumalayo sa Diyos dahil di nila naunawaan na still, yun ay love. Kagaya ng discipline. This time, yung walang blessing. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, mahal ka pa rin ng Diyos kahit walang ang blessing. Sa kabila naman, sabihin mo, mahal ako ng Diyos kahit wala akong nare-receive na blessing. Maluluno kaya natin yan? Pag-usapan natin today. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nag-iisip ako, sabi ko, paano nga ba tayo minamahal ng Diyos? At ito po ang isa sa pinakamalinaw na pag-discuss o pagsasabi ni Paul on how God loves us. Ano sabi diyan? Ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan nito. Na nung tayo'y makasalanan pa, ibinigay niya ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Sabihin mo nga, yun ang love ni Lord. Na si Jesus ay namatay para sa atin. Bakit ko po ito pinapakita sa inyo? Para maging malinaw. Nakita natin, ang sabi ng Bible, ganito tayo mahal ng Diyos. Namatay si Jesus para sa atin. Baka kasi mayroong mga nag-e-expect at baka ito ang pagkaintindi. Hindi naman kasi nilagay dyan sa Bible, ganito ka minahal ng Diyos, hindi ka pinagkulang. Hindi naman po sinabi dyan sa verse na yan, ganito kang mahal ng Diyos, lahat ng prayer mo, yes, answered prayer. Hindi naman sinabi sa verse na yan na, ganito kang mahal ng Diyos, na hindi ka na malulungkot kahit kailan. Are you there? Parang hindi kayo nag-a-agree, parang yun yata ang mga pangunawa nyo. Hindi po sinabi ng Diyos dyan na ganito kita minahal, na everything will be smooth sailing for you. Hindi ganyan. Ang sabi, God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us.
Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi nga, maaaring ma-misinterpret natin ng Diyos kapag wala ng blessing na dumarating. Baka dumating ka sa puntong, mahal pa ba ako ni Lord? Ba't hanggang ngayon di pa ako napopromote? Mahal ba ako ni Lord? Bakit yung sa pang-araw-araw na lamang na pangangailangan, kahirap pa? Mahal ba talaga ako ni Lord? Bakit hanggang ngayon, kung nasa sales, hindi pa rin ako nakakabenta, hindi pa rin nakaka-breakthrough sa business ko? Mahal pa talaga ako ni Lord? Bakit parang lahat ng aking ipinag-pray, walang yes na sagot si Lord? Diba? At maaaring dumating na tayo dun sa point, 2 weeks, 3 weeks, 1 buwan ka nang walang income, mahal pa rin ba talaga ako ni Lord? Are you there? Pero kagaya nga nung kinakanta natin kanina, which is tamang-tama sa ating topic ngayon. Kagaya nung kinakanta mo, is that your prayer? I trust in you always. Gayahin po natin si Propeta Habakkuk. Ang sabi niya, Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Okay. So kung maging malinaw, bakit pwede namang ganito akong minahal ni Lord? Binless na ako ng masagana. Ganito akong minahal ni Lord, answered prayer lahat ng panalangin ko. Ganito akong minahal ni Lord, pinapaboran niya ako lagi. Pwede naman ganun, di ba? Pero bakit? Ang sabi ni Paul in Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Kasi mahal ka nga ng Diyos. Gaanong kamahal? Na mas gugustuhin ng Diyos na masigurado na langit ang punta mo, kaysa naman makamtan mo ang lahat, pero mapahamak naman na nag-iisa mong kaluluwa. Okay? Iba pong mag-isip ang Diyos. Aminin natin, even if we're trying our best, doing our best na makamukha ng Panginoong Hesus araw-araw, pero ang pag-iisip natin, minsan madalas, earthly pa rin. Hanggang dito lang pa rin. Kung mag-isip tayo, ano yung long-term goal mo? Ang long-term goal ko po, pastor, ganito, ganyan. Ang kaduluduluhan yumaman, maging masagana rito sa lupa. Hanggang dito lang na naman. Napaka-earthly ng pananaw ng tao. Samantalang ang Diyos, ganitong magmahal. Ganito kita kamahal, anak. Ang isisecure ko ay hindi lamang ang future mo sa mundo. Ganito kita kamahal, anak. Ang isisecure ko, yung eternity mo. Kaya hindi natin pwedeng sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa earthly blessing. Are you there? Hindi tayo pwedeng magsabi, mag-conclude, hindi ako mahal ni Lord kasi wala pa rin kaming sasakyan. Hindi kami mahal ni Lord kasi hanggang ngayon nangungupahan pa kami. Hindi kami mahal ni Lord. Hindi ako mahal ni Lord kasi hanggang ngayon wala pa kaming anak. Hindi mo pwedeng i-conclude na ganon. Kasi this is how God demonstrates His own love. He secured your eternity. Pastor, syempre, hindi mo naman maiiwasan, sisising maghanap din naman sa buhay na aray, naririnig pa Oo nga naman, naunawaan kita sa puntong yan. Pero ang point ko naman ay ito. How long this life will be compared to eternity? Pagpalagay na, mabuhay ng hanggang 70, 75, 80, 85. Talagang ikaw inapaboran ni Lord, nabuhay kang 100. May matatanggap ka na sa gobyerno. Magkano ang bibigay ng gobyerno pag naka 100 years old daw? 100,000. Parang in-adjust na ata. 90 na lang ata ngayon. Maka 90 ka.
Oh. Sino rito gusto umabot pa ng 120? 150? Oo. Sabi nung iba yung umabot ng 80, 90 pagpapala na, pag lumiban pa riyan, parusa na. Sa sarili at sa kamag-anakang mag-aalam. Naalala ko yung lola ni Pastore, yun ilang taon na rin nung namatay. Pero nung nabubuhay pa, ang laging panalangin niya, ako naman hindi na rin mapuntahan na rin aking mga anak. Hindi na rin naman. Ako hindi pa kunin ng Diyos. Ano kung sabi namin, huwag naman lulang gayaan. Ano naman mo sinasabi ninyo? Kayo, nasasabi ninyo iyan. Ako inabot pa ron yan taghapon, nagtatago sila sa gubatan para dahil dalaga nung time na yun, baka raw makuha ng mga hapon. Sadyang pinapapangit ang itsura at hindi tuong naliligo para hindi attractive. Inabot daw niya yung, alam niya yung, itong point niya, itong naiintindihan ko sa kinikwento niya that time. Dami ko nang naranasan sa buhay. Sobrang haba na sobrang dami ko nang pinagdaanan. Marapat lamang naman na siguro ako'y umuwi na kay Lord at nang doon ay makaranas na ng tunay na alwan. Okay? Pero anong punto ko? Sige, 90, 100, 120, wala talagang may gusto? Sintoges. Wala na. Okay. This is my point. Umay ka na nga agad, sintoges pa lang. 100 pala ang umay ka na. How much more yung eternity? Yung walang katapusan. Anong punto? Napakaigsi ng buhay dito sa lupa. So never ever conclude na kung hindi ka ibinless ni Lord dito sa buhay mo sa lupa, hindi ka mahal ng Diyos. Come on. Ibang mag-isip si Lord. Hindi pang lupa lang ang isip ng Diyos. Ang isip ng Diyos po pang eternity. Kaya ito ang inuna niya. Ito ang pinakamatinding pagpapakita ng pag-ibig. Hindi lamang yung masecure ka sa buhay na ito sa lupa, kundi yung masecure ka for eternity. Ba't ko ito sinasabi? Huwag naman tayong tatampo kay Lord pag walang blessing sa lupa. Agad na hindi mahal. Meron pa diyan nagtanong, mahal ka talaga ng Diyos yung naglingkod naman sa Kanya at talaga namang sa Kanya lang nanampalataya ng tunay? Hanggang sa umuwi kay Lord, hindi man lamang nakaranas ng sarap ng buhay, mahal ka talaga ng Diyos yon? O, di ba? Napapaisip pa rin kayo, ilang minuto na tayo nag-uusap. Mahal kaya talaga ng Diyos yon? Ha? Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing undecided pa rin, napapaisip ka rin ngayon? Kala ko po ba, ang kalooban ng Diyos, siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay na masagana at kasaya-saya? Bakit ho yung inyong kinukwento? Hanggang umuwi kay Lord, hindi man lang nakaranas ng alwan. Napapaisip ka na naman. Ito naman ang itatanong ko sa inyo. Mahal siya ng Diyos, kaya sa Diyos siya umuwi. Ano sabi ko? Mahal siya ni Lord, kaya nga kay Lord siya umuwi. Sabihin ninyo sa akin, hindi yun mahal ng Diyos kung hindi kay Lord yun umuwi. After all the sufferings in life dito sa lupa at tapos magsasuffer pa uli for eternity, asan ang love doon? Pero dito nakikita ko yung love. Bagamat bagamat may suffering doon sa maikling buhay dito sa lupa, ang susunod naman ni for eternity kagalakan at kaalwanan, that is love. Habakuk chapter 3 verse 18, ano nga uli ang sabi ni Propeta Habakuk? Diba doon sa verse 17, sabi niya, walang blessing, walang ani, wala lahat wala. And on verse 18, anong sabi niya? Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Nauunawaan ni Propeta Habakuk na siya'y mahal ng Diyos dahil siya'y isinave ng Diyos. Job chapter 1 verse 21, sabi ni Job, he said, when I was born, I had nothing. When I die,
I will take nothing with me. The Lord has given me all the things that I have. The Lord may choose to take those things away. I will continue to praise the name of the Lord. Wow. Alam niyo naman kung ano nangyari kay Job, di ba? Grabing testing. Grabing testing. Bakit? Alam niyo po ba kung anong itinira lamang kay Job nung sinusubok siya? Hininga. Hininga na lang, nahinga na lang. Kaya ang sabi ng mga nakapaligid sa kanya, sige na, sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Para matapos na yan, hininga na lang eh. Pero ano sabi ni Job? Pinanganak akong walang dala at mamamatay akong wala ring madadala. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat at pwede niyang kunin ang lahat dahil lahat ay Kanya. At patuloy ko pa ring pupurihin ang Diyos sa kabila ng kanyang nararanasan. Grabe naman. Tanungin kita kapatid, kailan mo pinupuri si Lord? Pag may blessing. Can you still sing? I trust in you always. Namatay ang mga baboy na ASF. I trust in you always. May kumatay ng baka ninyo, di nyo naman pinakakatay. Tali ang itinira. I trust in you always. Nanlaglag yung mga last hope mo ng Tagalog na manok. Nanlaglag doon sa puno ng mangga kinagabihan. I trust. Tanyaw, naiba na ang lyrics nyo. Sabihin mo nga, kahit di ako bigyan ni Lord, mahal ako ni Lord. Natutulala na kayo Kala ko po, Pastor, itong ating mga series about mapopol in love ako kay Lord. Para bagang, Kaya nga this is another level of love, mga kapatid. Gusto kong makita ninyo na ang love ni Lord ay hindi nakabase lamang sa blessings. May kukwento po ako sa inyo. Kagabi po, si Elise ho kasi ay maganda ang pakiramdam. Biyaya ho ni Lord ay ayos na ngayon. Yan ho kasi hindi masyadong halata kapag masama ang pakiramdam dahil malikot pa rin. Madaldal, pa rin. Nadaing kasi medyo may sinat siya kahapon. Tapos, masakit daw ang throat niya. Pero diretsong kain. What's ouchie to you? What's ouchie? Ouchie throat. Ouchie throat. Pero diretsong kain. Maaga pong inantok nung pahapon. Parang alas 6:30 pala inaantok na. Sabi nung iba, di kagaling po, Pastor, at maagang makakatulog. Di wala hong makulit. Gigising niya alas 2. Alas 3, sumanda ka. Kaya sabi ng Pastor, wag mo mong patutulugin. Wag mong patutulugin ako. Hindi tayo patutulugin na yan mamaya. To make the long story short, nililibang-libang ko ho. Sabi ko na mga gawa din. Pinapanood ko ho ng mga pagkain. Para pagkain talaga yan. Baka si Elise yun. Napanood ho namin yung, yung trending na chocolate ngayon sa Dubai? Yung viral na chocolate na merong dayami sa loob. Ano tawag doon? Sige na. Basta chocolate. Chocolate. Hindi ninyo alam. Ngayon, meron na rin palang burger. Burger na tuloy. Meron na rin palang donut na ganyan. Hindi nyo alam? Meron na palang donut na ganun ngayon. Kaya lang, sa Manila pa nabibili. Wala pa rito sa San Jose. Yung makakapagpauso dito sa San Jose, business opportunity yun. Lagyan yung dayami. Dito make the long story short, nakita ni Elise
Gusto daw niya noon. Papa, you buy donut for me. Sabi ko, okay, I will buy Dunkin' Donut. No! You buy that donut. Sabi ko, no, it's in Manila, it's too far. No, it's not far, we have car. Sabi ko, ate, explain mo nga kung gaano kalayo ang Maynila. Ay, malayo yun, Ili. Sabi ni ate. Yun doon na ate, pumunta kami doon ni na Papa. Natulog ako, paggising ko, wala pa kami doon. Ganun ang description ng malayo. Ay, ayaw pumayag, bibili daw ng donut. Sabi ko, bukas na lang. Hanggang sa napapayag ko, Dunkin' Donut na lamang bukas, ngayon. No. You buy na. Oh, masakit ang throat nun, ha? Pero itong point ko, hindi ko siya binili. Kahapon, hindi ko siya binili. Ba't ko yung kinikwento sa inyo? Kasi may tatanong akong susunod. Ang tanong ko, si Elise, na anak ko, ay gusto ng donut, pero di ko binigyan. The question is, mahal ko ba si Elise? Sino nagsasabing mahal ko si Elise? Sino nagsasabing mahal pa rin niya yung katabi niya? Hindi. Sino nagsasabing hindi ko mahal si Elise? Dahil hindi ko binili? Hindi ko binigyan? Wala? Okay. Mahal ko si Elise. Kahit di ko siya binigyan ng donut. Kasi nga, alam ko, sabihin mo, alam ng tatay. Alam ng tatay na makakasama yung hinihingi. Ay ano naman kung makakasama, iniingatan ko dahil mahal. Ngayon, ibabalik ko sa inyo. Hindi ibinigay ni Lord ang hinihingi nyo. Question, mahal ka ba ni Lord? Hindi nga binigay. Hindi nga binigay Ayaw ka ngang bigyan. Bakit? Iniingatan ka. Meron kasi, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Bibigay ko ang buhay ko sa'yo, Lord. Tuwan-tuwa naman si Lord. Yay! Sige anak, tuloy mo yan. Maganda yan. Tapos, napaibig kay sister, Lord, siya na ba? Siya na po. Lord, siya na po. No, Lord. Hindi talaga aari. Huwag pong iba. Siya po talaga, Lord. Sabi ni Lord, bakit anak, gustong-gusto mo yan? Mabait po siya. In love po siya sa inyo. Ay, anak, hindi siya. Lord, ay, ano pang ang gusto mo? Gusto mo, Lord, unbeliever pang gustuhin ka? Gusto mo talaga, Lord, yung mga ako'y ma-in love pa sa gangster? Ayaw mo din eh. Ay, aray mabait na, in love sa iyo. Lord, aray na nga. Pag hindi binigay sa iyo, hindi dahil sa hindi siya pwede, pero laging may dahilan ng Diyos. Maniwala kayo. Sige, palakpakan mo muna si Lord. Bakit? Mabait nga si sister. In love nga kay Lord si sister. Ba't di pa rin nga ibinigay ni Lord doon sa nagpe-pray? Yung ina, bruha. Nakuha niya? Nagalit si brother kay Lord. Di ka totoong Diyos. Wala ka na sa rason, Lord. Mahal na mahal ko yun. Mabait. In love sa iyo. Di mo po ibinigay. Di mo po pinagkalob. Wala ka sa lugar, Lord. Ayoko na sa iyo. Ang pinakamasakit pa, Lord, yung tropa ko, siya pa. Siyang sabi ko, isama sa prayer. Ang ipinag-pray lamang yung babae, hindi ako isinama. Di naging sila. Ikakasal na, Lord.
Di na, ayoko na sa inyo, ayoko na. After 2 years. Ba? Sino ore? Hindi nakasave a ring number na rin sa akin. Hello? Sino ako? Sino ka? Pare, si ano to, yung best friend mo. Wala akong best friend, traidor yung best friend. Ay! Pare, ikaw ganyan? Oh. Pare, sorry, tampo ka ata sa akin. Hindi na. Move on na tayo, ano ba naman? Ay, ano ka, may love life ka ga? Bastos ka. Wala pa. Kaka-love life, kinuha mo. Ay, ano ga, balita sa iyo. Pare, ako gusto, meron na ako gusto, isama mo naman sa prayer. Yan, ganyan tayo eh. Nagpapapray ako sa iyo, pinag-pray mo nga eh, pero yung babae lang. Ay, ano ga, sige na. Ay, sabi ni Lord, magpatawad, wala akong choice. Ano ga, pagpe-pray? Pag-pray mo naman ako. Bakit nga? Ay, bakit may problema ka ga kay, sabihin mo lang, ate. Hindi, wala naman akong problema. Gayong ga. Ay, ano ga, ang problema natin? Ay, okay naman si gaya, nakakatuwa nga at 2 taon namin pagsasama, ayos naman siya. Oo, ngayon, ay yung ina, ayun lang. Bakit? Nako, yung ina, siya haring kabruha. Ay talagang, kung yung aking napangasawa, yung kilala mo naman, ay talagang bigay ng langit, yung biyanan ay hulog ng langit. Ba hulog ng langit? Wala namang ibang inihulog ang langit kundi si Lucifer. Ay yun na. Ay kung iyari hindi man tunay na kamag-anak, ay baka malapit. Ay gayong ga. Ay siya, sige, ipagpe-pray kita. Sige Lord, kayo na pong kumilos. At in Jesus name, amen. Siya, sige, magkikita tayo tayo maglumi sa isang araw. Okay, chat kita, bye-bye. At nag-pray si brother. Lord! Sorry Lord. Akala ko masama kang Diyos, di mo'y binigay ang gusto ko. Mabuti ka pala talagang Diyos, iniligtas mo ko sa tiyak na kapahamakan ng jablaw. Okay, disclaimer, hindi lahat ng biyanan ay gayon. May ilan. Pero hindi lahat. Huwag niyong lahatin. This is my point. Hindi porket di binigay sa iyo, hindi ka mahal. Maaaring kaya hindi pinagkaloob sa iyo dahil iniingatan ka dahil mahal ka. Alam niyo ba kung gaano ka kamahal ng Diyos? Mas gugustuhin pa niyang masaktan na sa iyo for a meantime kaysa masaktan ka for a very long time. Alam mo yung love na yun? Sige anak, sige. Saktan mo ako, gay. Sabihan mo pa ako ng kung ano, hindi naman tunay yan. Sige, saktan mo ako. Tatanggapin ko yan dahil yan na may short period of time lang. Kasi, after mo ma-realize kung bakit ko ito ginawa, mamaya pa, sasabihin mo, salamat Lord. Tiniis mo ang sakit para mailigtas ako sa mas mahabang sakit. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Yung iba kung mag-pray paulit-ulit, ninaw na ni Lord, ulitin ulit. Ninaw na ni Lord, ulitin ulit. Hindi, baka naman wait yun. Anong wait? No na nga, ang linaw. May pulang ilaw pa nga. Matthew chapter 6 verse 7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. Ano ba yung babbling? Sa ibang version po kasi, repetitive prayer, paulit-ulit. Kaya kapag ang prayer mo paulit-ulit, hindi sa Diyos yan. Pag paulit-ulit na paulit-ulit, hindi sa Diyos yan. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Si Jesus mismo nagsasabi niyan. Verse 8, do not be like them. Bakit? At dito ako gustong magbigay ng point. For your Father knows what you need before you ask Him. Sabihin mo nga, alam na ng Diyos ang kailangan ko bago ko pahingin. Alam na ng Diyos kung ano ang kailangan natin
Alam na ng Diyos kung anong makakabuti sa atin. And gusto kong mapansin ninyo ang words ni Jesus doon. Your Father knows what you need. And He will give to you what you need. Not always and not necessary what you want. Hello? Ilan din naman ang mga nagustuhan ko bago si Pastora? To all the girls I loved before. Charot. wala man masyado. Ilan lang, kaunti lang. Masyadong nalinlang pa ako doon sa mga una. Are, pero I thank God na hindi nagkaige yung mga yang. Dahil ang gusto ni Lord sa akin ay the best. Ang sinasabi ko at hinihingi ko nung una ay those na I want. Pero ano sabi ni Jesus? Bago ka pa humingi, alam na ni Lord kung ano ang kailangan mo, ang makakabuti sa iyo. Di ba? May gusto akong ikwento Napagkwentuhan namin sa life group namin. Yain na, wag na. Ara na lang, may clue. Basta related siya doon sa kay parang love life ni Jacob. Yung may Leia muna, tapos natawa na life group ko. Pero ayoko na ikwento. Hindi naman magkakaribok. Okay. Nasa na? Verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Okay? Alam ng Diyos. Kung hindi ibinigay, hindi mo kailangan. Baka gusto mo lang. Hindi para sa iyo. Hindi para sa iyo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi para sa iyo. Naalaala ko sa life group uli namin. Kaya yung mga life group ko, medyo ilang nang mag-open up, inilalaglag ko daw pag linggo. Hindi ko naman pinapangalanan. Sabi ko, alam nyo, minsan talaga ganyan Pag may inalis si Lord, may ipinapalit. May nag-o-object na isa. Sabi nung isa, for every rule, there's an exemption po, Pas. Talaga? Opo. Hindi po laging, pag may inalis ay may pinapalit. Minsan po, pag may inalis, ibinabalik. Siya. Palagi. Nag-worship. Sa umaga pagkagising. Ano sunod? My day mo'y sisilipin. Sabi sa akin, huy, hindi naman po ganyan. Sabay biglang, dan. Sorry na. Ba't ko ito kinukwento sa inyo? Kasi po, ang saya-sayang mag-life group. Ang saya-saya kaya sa life group. Kaya pag may nagyayaya sa iyo, wag naman laging puro tingin-tingin lang, sinang-sinasiner ka na Ang saya-saya kaya. Pag niyayaya ka, sumama ka dahil hindi mo alam kung anong namimiss mo. May life group member din ako, nakikiusap. Pwede ka pong umaten, tala lang may kaunti po kung sipot, may kaunting ubo. Sabi ko, anak ko, hindi. Magpahinga ka na muna, anak, ikaw yung magpagaling. Nung ako'y na-repeatin na sa GC dahil magluluto na ako. Final na talaga aring nasa listahan, aray magluluto na ako. Sinasad react nung isa At gustong-gustong sumama. Sabi ko, mahal, naiyak na Sabi siya, samahay, sabi may mag-double mask na lamang. Ang sabi nga pasamahin lang daw siya, mag-helmet daw siya hanggang loob ng bahay. Ba't ko ito kwento? Saya-saya kayang mag-life group. Blessing ang life group. Kaya huwag mong i-miss. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner,
ay dapat nasama ng life group. Oh. Oh. Ngayon, may mga nagsasana all. Oh. Ay kayo na lamang ang iniintay ko. Sabihan niya ako kung saan tayo. Okay. On verse 8, ang sabi, "For your Father knows what you need before you ask Him." Tingnan ninyo kung anong kasunod. Ari pala yung magkakasunod. Verse 9, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Bakit ko ito pinapakita sa inyo? Sabi ni Jesus, okay, nananalangin, hindi niya kailangan ulit-ulitin kasi alam na ng Diyos ang inyong kailangan. Everybody say, alam na ng Diyos ang aking kailangan. Tapos tinuro ni Jesus, kaya kapag nagpe-pray kayo, ganito kayong mag-pray. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin na sundin ang loob mo. Your will be done. You see? Hindi sinabi ni Jesus, pag nanalangin kayo ganito, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, may want be done. Hello? Hindi tinuro ni Jesus na ganon. Ano nga uli ang prayer mo? Prayer nung iba, walang taga ritong ganyan. Our Father who are in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, may want be done. Sabi? Sinong gayong mag-pray? Sinong hindi gayong mag-pray? Sinong di nagpe-pray? Hindi naman po ako ganun mag-pray. Very good. Pero pag hindi rin po pinagkakaloobang gusto ko po inatampo, yun lang. Pag sinabing your will be done, yung gusto ni Lord ang maganap. At ang gusto ni Lord ay kung ano yung kailangan mo, not necessary laging kung ano yung gusto mo o kung sino. Verse 31, Jesus said, "So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them." Yun na ulit, inulit. Sabihin mo nga, inulit. Inulit ni Jesus. Alam ko naman sinasabi, lagi ko sinasabi sa inyo, pag may inuulit-ulit, mahalaga. Ano sabi doon? Your heavenly Father knows that you need them. Your heavenly Father knows what you need. Your heavenly Father knows that you need them. Alam ni Lord yan. Alam niyang kailangan mo. Kaya ano ang sabi doon sa verse 31? Kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Huwag mo namang sukatin ang pag-ibig ng Diyos kung wala kang ma-eat, kung wala kang ma-drink, o kung wala kang ma-wear. Huwag nating sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa material na blessing. And most of the time, when we pray, si Lord naman talaga ay sumasagot, ibang form lang. Again, God is providing what you need. Lord, baka naman po pwede nyo ako kaming i-bless ng financial blessing bukas. Kailangan na lamang. Kinabukasan, walang dumating na pera. At nagtampo na si Kristiyano kay Lord. At sabay nanood na lang ng TV, ayaw nang mag-pray, manunood na lang akong TV. At sabi sa balita, breaking news! Andito po tayo ngayon sa barangay, ganyan-ganyan, sa barangay ni brother. At kami po ngayon ay merong red alert dito, emergency po, dahil lahat po ng taga-barangay na ito'y na-food poisoning. Nagsusuka po silang lahat ngayon, pasitabi po sa mga kumakain. Dahil po nang sa may isang handaan ho rito ay hindi ho naintindihan, nasira na pala yung pang-ulam. Nakakain daw ho ang buong barangay at lahat po sila ngayon nagkakasakit. Nagtataka ngayon si brother, ba? Sumilip sa bintana, may kagulong-kagulo nga. Naku, mga anak ko, sinilip sa kwarto, borlogs. Tulog.
masarap ang tulog. At walang nagsusuka sa kanila, kami kumain din doon eh. Pinanudulo yung balita. At wala na pong madalhang ospital ang mga taga-barangay na ito. Puno na po sa public hospital, kaya sila po'y napilitan ng magdala sa mga ospital na mamahalain. At daing ho ngayon sa bayaray. Nag-uulap. At sabay luhod ni brother at nag-pray, Lord, sorry po, ako'y nakatampo pa. Answered prayer na pala ko. Financial blessing ang pinag-pray ko dahil sisingilin na ako ni Mare sa pinagkakautangan ko. Iyon no, hindi makapaningil lang sa ospital. Pero hindi ho yun ang blessing. Ang blessing ho, hindi ako naggastusan dahil wala hong nangyaring masama sa amin. Always remember that your health is your wealth. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Sabihin mo nga, alam ng Diyos ang kailangan ko. Sabi ni Lord sa verse 31, huwag mong alalahanin yan, alam ng Diyos ang kailangan mo, ito ang pagmalasakitan mo. Verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ang sabi ng Diyos? Huwag mo laging isipin yan, alam ng Diyos ang kailangan mo. Ito ang isipin mo kung paano. Ito ang i-workout mo. Ang unahin, ang aking kaharian at ang aking katuwiran. Okay? At parte po niyan, ang paggawa natin sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. The Great Commission. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, ang hindi nag-Great Commission, ang nararanasan ay Great Consumption. And what is the Great Commission? Go, make disciples of all nations. Pastor, kasama naman ng declaration, hindi declaration yon, yun ang nangyayari. Dahil pag hindi nga inuuna ang kaharian ng Diyos, ang inuuna ay itong verse 31, worry. What shall we eat? What shall we wear? What shall we drink? Anong tawag dyan? Consumption. Kaya ang hindi nag-Great Commission, ang nararanasan, Great Consumption. Okay. John chapter 16 verse 23. Whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Oh, pinangahawakan ko yung pastor. Ano man daw ang hingin ko sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus ay ibibigay niya sa akin. Ay bakit merong hindi ibinibigay? Hiningi ko naman sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ba't ka galit? Hindi! Yan ang verse eh. Anong gusto mo pagsasabungin natin ang mga verses? Klaruhin natin para maunawaan natin. Kanino daw hihingi? Ha? Sa Ama. Kung humingi sa lulo, bigay lahat. Yan ang sinasabi ko kanina pa. Kaya nililinaw ko, Father si Lord, hindi grandfather. Father si Lord, hindi mang i-spoiled. Hindi huy, kalinaw. Whatever you ask of the Father, in Jesus' name, He will give it to you. O ba't hindi binigay? Hiningi ko sa Ama. Ay, sa Ama ka pala humingi eh. Humingi ka sa demonyo, ibibigay lahat sa iyo. Eh, sa Ama ka pala humingi eh. Ang Ama'y nagmamahal. At kung alam ng Amang makakasama sa iyo, hindi niya ibibigay. Kahit pa hingin mo sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pastor, isasama ko na yung iba pang tinatawag nilang pangalan ng tumibay-tibay. Yung tumibay-tibay, wala, pangalan lang ng Panginoong Hesus, wala nang iba. At saka mag-isip nga tayo, kung hiningi mo na sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa rin ibinigay, di hindi para sa iyo, ba't mo pinipilit? Sabi naman nung nagtatanong kanina, Pastor, ba't kayo na ngayon ang galit? Kakakayamot na eh. May ipapakita ko sa inyo. Mas maunawaan niyo ito. Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Anong kurap? Basa! Nang kayo hindi pa kurap-kurap dyan, hantok mata. 1, 2, 3, basa!
Or if he asks for a fish, will give him a serpent. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Palakpak din naman na yun, naintindihan niyo? Wala. Madalas, ito yung nababasa natin at laging ang interpretasyon lahat dating sa atin ang Diyos ay mabuti. Pag humingi ka ng tinapay, di ka bibigyan ng bato. Ang Diyos ay mabuti. Pag ikaw ay humingi ng isda, di ka bibigyan ng ahas. 'Di ba? Ngayon, tingnan natin ito sa ibang pananaw. Ang Diyos ay mabuti. Amen. At hindi ka bibigyan ng bato kung ang hinihingi mo'y tinapay. Ano ibig sabihin? Hindi ka bibigyan ng makakasama sa iyo kung ang hinihingi mo'y sa ikabubuti mo. At ano pa? Doon sa dulo, how much more will your Father who is in heaven give good things? Everybody say, give good things. Give good things to those who ask Him. Ang ipinagkakaloob ng Diyos is not the want. It's the good things. Makakabuti sa'yo. Mabuti. Makakabuti. Matthew 7:8, for everyone who asks, receives. Kung makakabuti. John chapter 16 verse 24. Babasahin ko po ito sa English Standard Version. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Everybody say, your joy may be full. Ang bottom line po talaga ng lahat ng hinihingi natin, gusto nating sumaya. Tama? Sino rito yung nahingi ka ng something para kay lumungkot? Wala. Laging ang bottom line, kaya ka nahingi ng kung ano man, kaya may hinihiling ka kay Lord na ganito, dahil gusto mong sumaya. Ayan. So, anong gagawin ng Diyos? Maaaring yung hinihingi mo, na sa tingin mo'y makakapagpasaya sa iyo, ay hindi niya ibigay, dahil hindi nga yan makakabuti sa iyo. Ay ano nga uli ang sabi doon sa Matthew 7:8? Balik. Matthew 7:8. Lampas. Yan. Basa. For everyone who asks, receives. Oh. Ay lahat daw ng humingi itatanggap. Ay paano kung hindi kalooban ng hinihingi, di hindi tatanggap? Pinag-iisip ko kayo. Ako galang lagi mag-iisip dito. Ang sabi, lahat daw ng nahingi tatanggap. Halimbawa, ang hinihingi ni John Ken Artipicio ay hindi kalooban ni Lord. Ay di hindi siya tumanggap. Di hindi yan tunay. Naglulukuhan tayo. Uwi na. Balik. John 16:24. Basa. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Balik tayo kay John Ken Artipicio. Humingi siya kay Lord, hindi kalooban ni Lord ang hiningi niya. Hindi siya tumanggap. Hindi siya tumanggap. Tumanggap. Ay hindi nga ho kalooban ng hiningi paano tumanggap? Anong tinanggap? Ang tinanggap ay hindi yung hinihinging hindi makakabuti, kundi yung kung anong makakabuti dahil ang bottom line ng gusto ni Lord, si John Ken ay sumaya. Bakit gusto ni Lord na si John Ken ay sumaya? Mahal. Are you there? Kaya sa totoo lang, hindi naman talagang no Pag si Lord nag-no, hindi talagang no.
ang bottom line pa rin, yung purpose pa rin ng hinihingi mo, ipagkakaloob niya sa iyo because God wants you to be joyful, happy. Happy in a way na in line sa kalooban niya para hindi ka mapahamak. Can you still trust God with that? Meron pa kayo nakukuha? Minsan lang kasi, ang mga answer ni Lord ay hindi yung ini-expect mo. Minsan, ang ini-expect mo, maganda ang packaging. Kaya lang minsan, pag dumating sa iyo, nakabalot sa dyaryo. Ano yan, tuyo? Diba? Mahal na mahal ang binayaran ko, yan lang ang packaging. Diba? Kahit ngayon, yung mga Hudyong hindi naniniwala kay Jesus, they are up to now, still expecting for a Messiah. Tayo, second coming na iniintay, sila first coming pa lang. Bakit? Because they are expecting that the Savior will arrive as a king. Kasi daw, galing sa lipi ni David. So, hari ang dadating. Ang dumating karpintero eh. Na nung aking sinerch, magaling akong karpintero. Ang karpintero is skilled eh. Sinerch ko, ang definition talaga ng work ni Jesus that time, bago siya mag-start ng kanyang earthly ministry, ayan now, piyon. Labor. Kasi ang definition ay nung work na yun ay merong certain word, hindi ko na maalala, ang definition ay kahit anong available na trabaho. Yun ang trabaho niya. Ang karpentero eh, skilled pa nga ho yan, mataas na nga ho rate niyan. Eh si Jesus will labor eh. Oh. Ay ano sasabihin ng mga hindi naniniwala kay Jesus? Hari yan. Eh labor. Diba? At lahat tayo, madalas minsan gayon din. We are expecting something from God, tinugon naman ni Lord, di mga lang ang packaging. Kaya nakatampo ka na, hindi mo binuksan, nasa loob pala, kaganda. Nakatampo ka na. Ikukwento ko sa inyo. Meron ako. Meron pong isang mag-ama na naninirahan sa isang malayong bukid. Yung anak ho, ay inip na inip sa buhay sa bukid. Sabi nung ama, anak, ikaw gusto ko maging farmer na kagaya ko at ikiyayaman dito. Sabi nung anak, ayaw ko ho, gusto ko sa syudad. Sawang-sawa na ho ako sa mga huni ng kuliglig. Sawang-sawa na ako kung magbugaw ng kalapatay. Ala, ibigay mo kay Sawang-sawa na ho ako rito sa huni ng palaka. Ayaw ko na ho sa bukid, gusto ko sa syudad. At sa madaling salitay, sila ho'y nag-away mag-ama hanggang sa nilayasan niya ang kanyang ama. Ay sa sama ng loob ng ama, edi namatay, sumakit ang puso. Inatake sa puso't namatay. Sising-sisi ho yung anak. At nag-iisa ho siyang anak, kaya sabi niya, malamang ay akin na lahat itong mga kayamanan ng tatay ko. Ay di kinausap niya yung kanyang attorney, yung attorney ng family, social may attorney. Sabi ng attorney, ito ho yung last will ng inyong tatay. At nakasaad ho rito, na ito raw hong Bible na ito, ang natatanging ipamamana niya sa iyo. Sabi nung anak, dumali ang tatay. Anhin ko yan. Yan ang nga rin ang isang iniayaw ko sa bukid. Dahil bukid, bahay, church. Bukid, bahay, church. Kaya gusto ko sa city, may nightlife. Anhin ko yan. Ay sabi ng attorney, para na lang po matapos na rin ang pulong natin. Ako'y marami pang gagawin, permahan nyo na lang ho, tanggapin nyo na ho ari. O siya, sige na, talang ko na may mga appointment din. Nakita kita na isang gabi doon, ha? Kita. Huwag kang maingay, sir. Huwag mo sasabihin sa misis ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo. O yan, layas. Pare na, sir. Sir, ha? Huwag ka lang sumbungan sa misis. Wala. Hindi niya malalaman. Walang nahuhuli. Pag hindi na amin. Anin ko naman aray. Iniwan niya na doon sa matandang bahay.
At siya ay lumuwas na uli. To make the long story short, dahil sa kanyang lifestyle, siya'y naghirap. Hanggang siya'y napilitan ng iwan ng lahat ng meron siya nung una doon sa syudad at umuwi na sa bukid, sa matandang bahay. At alam naman natin ng mga tao, pag naghihirap na, nalapit kay Lord, ay di naghihirap na, lumapit na kay Lord. Ang hinanap na una ay Bible. Lord, sorry na ba? Sorry na, Lord. Babasahin ko na po ang word mo. Tatanggapin na kita, Jesus. Sorry na. Hindi ko lang alam kung paano gagawin. Babasahin ko na po ang Bible. Pagbukas niya, nakasipit doon lahat ng titulo. Ano nakasipit? Lahat ng titulo ng lupain. Doon lahat. Sa kanya pala naman talaga nga ibinigay lahat eh. Gusto lang talaga ng tatay, buklatin muna yung Bible. Alam niya, anong lesson dito? Anong buklatin ng Bible? Baka may titulo. Kinama na. Hindi po. Ang lesson, maraming pagkakataon, may hiningi ka kay Lord, ibinigay na ni Lord sa iyo, ayaw mong i-entertain kasi hindi mo gusto ang packaging. Iba ang ini-expect mo. Lagi kang nakatingin kay sister sa malayo. Samantalang nakanta yung sister sa katabi mo at sabi, eto ka na naman, kumakatok sa aking pintuan. Diba? At eto naman ako. Ano sunod? Nakikinig sa mga kwento mong paulit-ulit na lang. Tapos, nakikinig kahit nasasaktan. Ano sunod? At ewan ko ba sa'yo? Tama na? Anong chorus? Siya naman. Kasi nga, ibang ini-expect na packaging. Samantalang nung nag-pray, sinagot na pala ni Lord na i-deliver na. Hindi mo na nalaman dahil binato lang ni Lazada. Saan mo nakaka-relate ha? Patawaran nyo na yung delivery boy. Ayaw nyo lumabas agad eh. Answered prayer ka na pala. Sabi mo nga sa katabi mo, answered prayer ka na pala. Iba lang packaging. May mga singles na ngumingiti-ngiti na at sinasabi, baka nga yun na. Hindi naman pugi. Pugi are. Pugi are. Pugi are. Bakit yung kayo nag-react? Pambihira talaga naman. Saka yung pugi. Yan naman hindi lang sa hindi mahal eh. Sa totoo lang, yung titingnan mo, pangit gayan o pogi? Pangit. Bakit? Hindi mo mahal eh. Pag mahal mo, tayo mo si pastora, tanungin niyo kung pogi ako. Mahal ako eh. Okay. Church, mayroon akong pabaon sa inyo at ako'y overtime na. Part 3 na naman na rin, kasunod naman na. Basa! Hindi yan! God's love saan yan? Psalm 23. Huwag mong aalisin yan. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos leads us to green pastures. Leads us to still waters. But do not forget, God's love also leads us through the valley of the shadow of death. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi laging mukhang blessing. First John chapter 3 verse 1, see,
what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. Isa pa, gusto ko makita ninyo, paano ko minamahal ng Diyos? Minahal ka ng Diyos nung ikaw ay tinuring niyang anak. Sabi mo nga, anak. Kasi kung hindi turing sa iyo yung anak, hindi ka mahal. May sinasabi ko na sa inyo noon pa. At kapag hindi mo pa rin masakyan ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, ang kinikilos ng kamay ng Diyos sa buhay mo, hindi mo masakyan, meron akong iiwan sa inyo at dito na ako magtatapos. Let's learn to trust the Father's heart. Sino rito ang nagtitiwala sa puso ng Diyos? Sino rito ang nagtitiwalang mahal siya ng Diyos? So let's learn to trust the Father's heart so we can learn to trust the Father's hand. Pagtiwalaan mo na ang kinikilos ng kamay ng Diyos sa buhay mo ay in line sa itinitibok ng puso ng Diyos sa iyo. Pagtiwalaan mo. Kasi maaaring hindi mo maunawaan at di mo makita ang pag-ibig ng Diyos sa ginagawa ng kamay ng Diyos sa buhay mo. Pero pagkatiwalaan mo na ang bawat kilos ng kamay ng Diyos ay in line sa bawat tinitibok naman ng puso ng Diyos para sa iyo. Kaya kung ano ang itinitibok ng puso, lumalabas sa gawa ng Diyos. Pagtiwalaan mo siya. May blessing o walang blessing, mahal ka ng Diyos. May I invite everybody to stand up? Sino rito ang nagsasabi na naniniwala at nagtitiwala kang mahal ka ni Lord kahit walang blessing? Siyempre, di ko naman sinasabing di ka na pararanasin ng blessing. Darating at darating talaga lang yung time na baka akalain mong porket walang nadating na pagpapala sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At hindi mo pwedeng limitahan ang pag-ibig ng Diyos dahil lamang sa kung anong nare-receive mo o kung wala ka nare-receive. God loves you. God loves you. And let this song be our prayer today. Let this song minister to you. Let this song be our love song to God by saying, I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more. Come on, let's worship the Lord. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Trust in you. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, you won't forsake. Always by your hands. Lord, I put my trust in you. Let's say that you trust in God. I trust in you always. I trust in you always. Come on, church, say, I trust
trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Take me always. Take me always by your hands. Take me always. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. I trust in you. I trust in you. Lord, thank you so much sa pagpapaunawa mo sa amin ng iyong love na hindi pwedeng limitahan ng kung ano mang natatanggap namin. Thank you, Lord, for giving us this assurance. Bless o hindi, mahal mo kami. Thank you, Lord, for giving us this assurance na ang pag-ibig mo sa amin ay gayon na lamang, na mas gugustuhin mong masaktan ka kaysa kami ang mapahama. Thank you, Lord. Lord, salamat sa bawat no mo sa mga prayer namin. Salamat dahil ang bawat no mo sa aming prayer ay I love you mo sa amin. Bagamat di namin maintindihan madalas. Thank you sa no. Thank you sa love. I pray and declare in Jesus' name na ang pamilya po ninyo dito sa JA1 San Jose ay pa-inlove ng pa-inlove sa iyo. Mas lumalawak pa ang revelation at pangunawa patungkol sa love mo sa amin. Thank you, Lord. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo.